Magandang araw mga kaibigan at sa pagkakataong ito may sasagutin po tayong issue. Ito ay galing sa isang katanungan na isa lamang ang Diyos para sa inyong mga Katoliko at ito ay may tatlong persona. Kung si Mary sa inyo ay Mother of God, ibig sabihin ba ina siya ng banal na Trinidad? Napakagandang katanungan ito na ating bibigyan ng kasagutan ngayong araw na ito. Okay, so atin na pong simulan ang pagbigay ng kasagutan sa naturang talata. Ayan mga kaibigan, so ang ating bibigyan ng kasagutan ay yung tanong na yon. Kasi isa sa mga misinterpretation ng ibang sekta, lalo na sa pananampalatayang Katoliko, dahil sa ating paniniwala sa Banal na Trinidad. Ano itong Banal na Trinidad? Ito yung paniniwala na ang Diyos ay may tatlong persona. Ngayon, ating bigyan kasagutan itong tampok na ito na tanong na isa lamang ang Diyos para sa mga Katoliko. At ito ay may tatlong persona. Kung si Maria sa Katoliko ay Mother of God, ibig sabihin ba ay naging ina siya ng Banal na Trinidad? Well, ang sagot po dyan is hindi. Hindi po kailanman nangyari na dahil si Mama Mary is the Mother of God, ay ina rin siya ng God the Father at ng God the Holy Spirit. Walang turong ganon. And then, sa aral ng Simbahan Katolika, mga kaibigan, hindi kailanman naging ina si Mama Mary ng buong banal na Trinidad. Ayon sa paliwanag ng opisyal ng Simbahan Katoliko, isa lamang ang Diyos at ito ay may tatlong persona. Ito ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Kung babasahin po natin yan sa Biblia, kumpleto po yung tatlong yan nung si Kristo ay binautismuhan doon sa ilog ng Jordan ayon sa Mateo Kapitulo 3 versikulo 16. Ang sabi ganito, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ng langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapate at dumapo sa kanya. Nabuksan ng langit at nakita ni Jesus. Si Jesus na panahong ito ay nasa ilog ng Jordan. And then, ang Espiritu ng Diyos bumababang parang isang kalapate. Pag sinabing parang, hindi siya kalapate. Yung iba kasi, pag sinabi kasing parang, ginagawa ng yun na yun. Mali. Parang kalapate. At dumapo sa kanya. 17. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Sa pagkakataong ito, kumpleto pong ipinapahayag ang tatlo, ang banal na Trinidad. Ngayon, doon naman sa isa pang talata natin sa Biblia, meron din yan sa sa 1 John 5:7 ng King James Version. Ang sabi ganito, for there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. These three are one. Ano ibig sabihin ng these three are one? Nagkakaisa. Para bang ganito? Yung mga Kristiyano, iisa rin sila. Yan ay nasa Galatia 3:28. Ang sabi ganito, we are no longer Jews or Greeks or slaves or free men or even merely men or women, but we are all the same. We are Christians and we are one in Christ Jesus. We are one. It doesn't mean na we are one. Ako, ikaw, ako. Dahil sa amoy pa lang, mabaho ako. Diba? So, yan ang ibig sabihin yan. Hindi porket one, yung nanay ko, nanay mo na rin. Mali. Yung tatay ko, tatay mo na rin. Yung kapatid ko, kapatid mo na rin. Mali. Oh. Malamang nga yung kapatid ko, syota mo. Di ba? So, tingin tayo. Ngayon, ano pa ba ang paliwanag dito? Si Maria ay Mother of God.
o Theotokos dahil ang ipinanganak niya ay si Jesus. At si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Isang persona lamang ang nagkaroon ng ina nung ito ay naging tao. Yun ang nakaranas na magkaroon ng ina, hindi damay ang Ama, hindi damay ang Holy Spirit. Hindi ibig sabihin nito na ina si Mama Mary ng Ama, hindi ibig sabihin na ina siya ng Espiritu Santo o ng buong Trinidad. Ang ibig sabihin ng siya ay the Mother of God sapagkat si Maria ay ina ni Jesus ayon sa kanyang pagkatao, ang persona ni Jesus ay ang anak ng Diyos, kaya tama na tawagin siyang Mother of God. Bakit? Biblical po yan. Wala pong sino man nakagiba ng katotohanan niya na nakalakasulat sa Galatia 4:4 kung saan ganito ang sinasabi. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Ayon po dito, ang anak ng Diyos ay isinugo ng Ama. Tapos, isinilang ng isang babae. Ang isinilang ng isang babae, hindi lamang katawan. Hindi lamang katawan. Akala kasi ng mga iba kasi katawan lang. Hindi pwedeng katawan lang, kundi ang mismong persona ng Diyos anak ang isinilang ng babae. Hindi pwedeng katawan lang tapos pumasok daw umani, parang possession na nangyari. Yan kasi ang katuruan ni Eliseo Soriano sa ang dating daan na ang berbo ay pumasok lang nung isinilang na yung katawan. Kumbaga, lumilitaw na ito'y parang possession, sumapi lang sa katawan. Hindi siya bahagi ng katawan, sumapi lang sa katawan. Iyon ang malaking kamalian ng aral ng ang dating daan. Sinong MCG ay lalaban siya, patunayan sa akin na tamang aral na yan. Ha? Kung sasabihin nila, yung ipinanganak ni Maria na laman ay anak ng Diyos at yung berbong papasok, anak rin ng Diyos, dalawa na Diyos. Yung katawan at yung pumasok sa katawan. Ganoon ang mangyayari. Diba? Ang isinilang kasi, hindi lang katawan, kundi yung katawang isinilang, yon ang verbo na naging tao. Nagkaroon ng katawan, naging tao. Hindi siya sumapi sa katawan. Ay yung kalukuhang aral ng MCGI na yan, naway mabasura na. Tuloy natin, ano? Sa simpleng halimbawa, kung ang isang hari ay naging tao at may ina ayon sa laman, ang ina ay ina ng hari bilang tao. Hindi siya ina ng kaharian o ng kapangyarihan ng hari, pero tatawagin siyang ina ng hari. Kasi yung anak niya hari. Historical na batayan. Ang titulong Theotokos o God-bearer ay ipinagtibay sa Council of Ephesus noong taong 431. Layunin nito na ipagtanggol ang pagka-Diyos ni Jesus, hindi itaas si Maria bilang Diyosa. Walang katuruan ng simbahang Katolika na Diyos si Mama Mary. Tinawag siyang ina ng Diyos kasi pinanganak niya, Diyos yun. At wala naman nakakatutol doon maliban sa trying hard ng mga INC ni Manalo at ng mga Muslim na trying hard pinalilitaw na hindi Diyos si Jesus. Pero kahit na anong kailang paninindigan na hindi siya Diyos, nangyari na. Wala na silang magagawa pa. Sa buong kabuuan ng aral na ito, ang Diyos isa, pero may tatlong persona. At si Maria ay ina lamang ng ikalawang persona at hindi ng tatlong persona. Ulitin ko si Maria ay ina ng isang persona, hindi ng tatlong persona. Kaya hindi siya ina ng banal na Trinidad, kundi ina lamang ng ikalawang persona na naging tao. Yan ang kasagutan sa naturang katanungan
Si Maria ay ina lamang ni Jesus, hindi ng buong Trinidad. Ito si John Do Alabado sa Straight to the Point. Manood na kayo ito araw-araw. Apologetic portion natin every morning. Every morning and midday. Meron tayong apologetic portion para sa mga gustong matuto ng apologetic. Maraming salamat po and bye-bye.